Hinintuan ba ang diploma na kinakailangan milyones ang ilabas ng pamilya at kabataan? Sabi nga ng nanay ko, di ba? Hindi ka mayaman. So, pahalagahan mo yung bawat sentimo na ginagastos mo doon sa pag-aaral mo dahil mahirap ang walang pinag-aralan. Kasi it's one of the best things that you could actually invest on. And this is Pinoy Extreme, pag-usapan natin kung paano nila gaslightin ang Pilipino tungkol sa education natin. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Para makuha ito, anong klaseng karapatan ang kinakailangan na ang mga pamilyang Pilipino, ang kabataan, ang estudyante, mag-shell out ng millions of pesos para makuha ito? The only rights you have are those that do not impose obligations on others to provide for you. So sabi ni Ayn Rand, yung karapatan mo dapat ay hindi inoobliga yung ibang tao na mag-provide para sa sarili mo. And yung worst case scenario kasi doon is nagiging entitled yung mga tao para doon sa tulong na binibigay instead na ma-appreciate yung tulong in any form. Best example is yung mga taong nagrereklamo na kulang yung ayuda na binigay nyo, kesyo dapat ganito, ganito kalaki, eto dapat yung bahay, so on and so forth. Without them realizing na hey, your demands are now putting other people to give you things that you think you deserve. And that's unfair. Saan ka nakakita ng tulong na tinulungan mo na sabi pa, kulang nga kasi yan eh. Dapat may healthcare pa, dapat meron pang ayuda, dapat meron pang full tuition fee, dapat may school uniform pa, so on and so forth. Tapos ang ending, mapupunta lang sa bundok, maku-corn beef. Sayang yung ginastos. And here are the words of Lee Kuan Yew tungkol doon sa social responsibility ng bawat isa na kung saan hindi sustainable ang ilibre mo lahat ng citizen mo nang walang kapalit. Personal and social responsibility. 小弟认为要好好组织社会，袂通刻苦耐劳，袂通进步。咱的社会袂通免费，社会服务啦，各款的医药啦、卫生啦、家庭啦，各款的服务袂通免费。 See what I mean? Walang libre sa buhay. Yung social services na yan, yung healthcare services na yan, at kung ano-ano pang services ng government should be returned to the government, hindi para kumita yung gobyerno, pero para yung funds na ginastos ng mga tao is umikot sa gobyerno para may ibang tao naman yung matulungan. Para hindi nang umaandar doon sa mahihirap yung funds. And well, katulad nga ng madalas ko napapansin when it comes to paggastos natin sa mga mahihirap, hindi na ibabalik ng mahihirap yung nakukuha nila na libre sa gobyerno kasi nga wala silang kakayanang magbayad ng malaking tax para maibalik yung nakuha nila. 学堂津贴政府定就津贴，但是你若是讲免费嘛，遐个无社会负责任感的人，伊个家庭大大的，10个囡仔、12个囡仔，你是了的，无办法做的，这就是失败。所以无论是学堂也好，医药也好，要拨出1块2块，大个囡仔要。 这个是你的囡仔，你要负责这个责任。 O diba? Ikaw yung nag-anak. Ikaw yung nagdesisyong bumuo ng pamilya. Tapos nung naramdaman mo yung bigat ng responsibilidad ng pagpapamilya, iaasa mo lahat sa gobyerno? Hindi pa pwede yun.
Tas ngayon, may mga ganitong klaseng grupo na kumukonsinte sa masasamang ugali ng Pilipino katulad ng pagiging entitled, and pinupunta lahat ng responsibilidad doon sa gobyerno, and in turn yung gobyerno nahihirapang isustain yung ganong klaseng lifestyle lang mahihirap kasi nga lahat ng taxes ng mga nasa middle class paakyat napubuhos lang doon sa pag-aalaga ng isang mahihirap or ng mga mahihirap, pero very minimal yung effect ng pagpapaangat sa kanila. Kaya ang nangyayari, ending, wala. Hanggang sa mamatay sila, umaasa na lang sila doon sa libre. That's a bad system. Hindi commodity ang edukasyon. Karapatan ito. Well, yes, karapatan ng bawat tao na makapag-aral. Pero syempre, karapatan din ng mga nagtuturo na sumweldo. So, hindi naman pwede yung karapatan mo na gusto mo lang na libre, yun yung masunod. Karapatan mo sa edukasyon, sa isang dekalidad na edukasyon, but of course, karapatan din ng ibang tao na sumweldo at kumita doon sa profesyon na pinili nila. Gets? Hindi ito parang lata ng sardinas na mag-a-adjust ang price tag ayon sa inflation o ayon sa profit margin. Anong gusto nyo, di ba? Malugi yung institusyon, malugi yung eskwelahan, dahil lang sa gusto nyo, libre lahat. Saan pupunta yung Pilipinas niyan kung wala na, puro libre na lahat? Di ba? Na nire-require ng mga kapitalista. Muli, karapatan ito. Ang kabataan, we have a right to education. Yes, I agree with that. Karapatan ng bawat tao yung dekalidad na edukasyon, but it doesn't necessarily mean that it should be free. Okay? Kailangan mong maging responsible about it. Kailangan mong pag-igihan na makapag-aral ka by contributing something. Hindi yung ililibre ka na lang nila lahat, 'di ba? Gagastusan ka ng kung ano-anong institusyon, or yung gobyerno gagastusan ka, tapos ang ending maku-corn beef ka sa bundok.